Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. '97, naghiwalay kami ng asawa ko. Since lagi akong antukin, pagod at hindi nakakatulong sa bake shop ng kuya ko, isinama ako ng ate ko sa Eastern Samar. May bake shop din sila doon. Pero mabait ang ate ko, kaya hinahayaan niya lang ako na tatamad-tamad at laging natutulog. Hindi ko alam na buntis pala ako noon sa second daughter ko. Almost 1 year pa lang kasi yung panganay ko noon. Pagkarating namin doon, naglibot-libot muna kami. Since dayo, feeling ko turista ako. At masaya ang lugar kasi kakasimula pa lang ng school year noon at magpipiesta na rin. Minsan sa paglilibot namin, same street ng bahay ng mga ate ko, may itinuro siya sa akin na kaaway daw niya. Aswang daw yun. Doon sa itinuro niyang yon, doon sila tumira sa silong ng bahay noon pagkalipat nila mula sa Quezon City to Eastern Samar. May nagsabi sa kanya na aswang daw yung may-ari ng bahay. Pero hindi kasi naniniwala ang ate ko sa ganon. At saka syempre, maraming marites, kaya iniisip niya na gawa-gawa lang ang kwento na yon. So yun na nga, dumaan kami doon at masama ang tingin sa amin ni Apoy. Waray term po yan sa lola. Anyway, hindi namin pinansin kasi nga galit siya sa ate ko. Ang dahilan daw ng galit ng ate ko, nung December daw kasi nung nakaraang taon, pagkalipat nila galing dito sa Luzon, madami daw bumisita sa kanila na kamag-anak. New Year's Eve noon. Nagpunta doon yung mga pinsan ng bayaw ko at doon sila nag-celebrate. Siyempre since may okasyon nga, nagkakasiyahan. Habang nagkakasiyahan sila, may narinig daw sila na tunog ng maliit na hayop. Sabi daw ng isang pinsan ng bayaw ko, "Ikaw naman nunulay ka. Papatayon tayo ikaw." O sa Tagalog, "Ikaw na demonyo ka. Papatayin kita." Simula daw nun, mainit na ang dugo ni Apoy sa mga kamag-anakan nila doon. At unti-unti ay pati na rin si ate ay inaaway na din. Actually, madaming weird experiences ang ate ko sa bahay na yon. Pero matapang din kasi siya, hindi siya matatakutin. Hindi sila tumagal sa bahay na yon. Sabi ng mga pinsan nila doon, may alagang sigbin daw yung si Apoy. Yun daw yung mga hayop na tumutunog nung nagkakasiyahan sila nung bagong taon. At eto na nga. Doon pa rin sa street na yon itinayo yung bake shop nilang bago. At kahilera lang din nun yung bahay ni Apoy. Siguro mga 8 bahay lang ang pagitan. Pero malalaki kasi yung cut ng lupa. Kaya malayo-layo din. Yung bayaw ko, habi nila na managat at mamana ng isda at manghuli ng iba pang mga nahuhuli sa dagat tuwing gabi. Malapit lang ang dagat at nangihiram lang sila ng bangka. Umaalis sila ng mga between 9 or 10 p.m. pagkatapos lang maggawa ng mga pandesal na paninda sa umaga. Kami ng mga ate,
Tabi-tabi kaming matulog sa second floor. Ang pamangkin kong lalaki na 10 years old lang nun. Ang ate, yung pamangkin kong dalaga na 12 years old naman. At yung panganay kong anak na 1-year-old na. Tapos ako. Bato ang bahay nila. At yung jalousie sa may terrace ay salamin. Pero sa gilid nun ay may mga kahoy. One time na nanagat ang bayaw ko kasama ang mga panadero. So kami lang sa bahay. Nagising ako ng mga 2 a.m. May narinig akong kakaibang ingay sa labas. Ayon sa usap-usapan doon, ganun daw ang tunog ng wakwak. Literal po na maririnig mo yung wakwak na sound. Natakot ako nun dahil nga buntis ako. Ginising ko yung ate ko pero hindi siya magising. Yung pamangkin kong lalaki na lang yung ginising ko. Nagising siya. Nag-obserba kami. Bigla namang nawala. Kinabukasan nun, ikinuwento ko yun sa ate ko at sa katabing bahay namin. Takot na kaming lahat nun. Kasi sila, nadinig din pala nila nung gabi. Lumipas ang mga ilang araw at linggo. Pag wala ang bayaw ko at mga panadero, ay laging bumibisita yung wakwak. So extra ingat ako nun dahil alam namin na ako ang punterya. Naglalagay ako sa tiyan ko ng itim na damit na nagamit na ng bayaw ko kapag gabi. Ganun daw kasi yun para hindi makita yung bata sa tiyan. Yung huling bisita ng wakwak, same pa din. Nanagat sila bayaw. Mga bandang 3:00 o 4:00 ng umaga, narinig ko yung tunog ng wakwak. Malayo ang dinig ko, pero rinig ko siya. Ginising ko yung ate ko. Hindi siya magising. Ginising ko yung mga pamangkin ko at nagising naman sila. Nag-obserba kami. Tapos maya-maya, biglang bumukas yung pinto, yung main door sa baba. Yung isang panadero namin na 16 years old, tumatakbong pauwi. Pamangkin yun ng bayaw ko. Nagmamadali siyang umakyat, tapos pumunta sa likod ng pinto ng second floor. Bitbit niya yung flashlight at yung gamit nila na pamana sa dagat. Sabi niya, "Tita, may nakita kaming napakalaking ibon. Lumilipad sa taas ng bahay." Sa wikang waray niya po sinabi yan. Tinagalog ko na lang. Yun yung hinahabol niya raw at papanain niya. Matapos ang pangyayaring yun, yun na din yung naging huling paramdam ng wakwak na yun. Makalipas ang ilang araw, bumalik na ako sa Maynila para manganak. Next time po, ikukwento ko naman yung pagbabalik namin sa Eastern Samar. At yung mga anak ko naman ang pinupunterya ng aswang. At pati na po yung confrontation ni ate at ni Apoy na aswang. Pasensya na at hindi ako magaling magsulat ng kwento. Hanggang dito na lang. Maulang araw, Sir Kira, at sa lahat ng tagapakinig ninyo. Naalala ko yung unang beses na nakaranas ako ng kababalaghan. Grade 6 ako nung mangyari to. Parang may isang buwan na rin ang pasokan nun nung may nag-transfer sa section namin. Babae, saktong absent yung katabi ko nun, kaya sa tabi ko siya pinaupo pansamantala. Arjane po ang pangalan niya. Mahiyain pero di din naman nagtagal, naging close-closean kami. Nun ngang medyo close na kami, ay saka ko siya natanong kung bakit siya pinalipat sa section namin. Ang sagot lang niya sa akin nun, may nanggugulo daw kasi sa kanya sa kabilang section.
So tinanong ko siya kung paanong panggugulo. Palagi daw sinisira yung gamit niya. Notebook niya madaming sulat. Yung papel niya madaming punit at lukot-lukot. Tapos palagi daw nawawala yung ballpen niya. Naalala ko pa kung paano ako nagulat nun. Kasi parang first time ko lang makarinig ng case ng bullying sa school. I mean, meron ng mga pasaway na estudyante. Pero wala pa akong nadidinig nun na merong nabubuli ng ganun kalala. Kaya nung tinanong ko siya kung sino, syempre para maiwasan namin, kako pa ituro niya since wala naman akong kakilala sa section na pinanggalingan niya. Pero nagkibit balikat lang siya sa akin. Hindi daw niya kilala kung sino. At hindi rin malaman ng teacher kung sino dahil wala naman daw umaamin. At isa pa, hindi lang din daw siya ang nagagawa ng ganon. Tanging siya lang daw ang nalipat dahil na rin sa request ng parents niya. Hinayaan ko na lang kasi wala din namang magagawa kung hindi kilala. Ilang araw ang makalipas, nagkagulo doon sa section na pinanggalingan ni Arjane. Katabing classroom lang kasi namin yon. At nung una pa nga, hindi namin yun pinapansin. Dahil ang iniisip namin, baka activity lang doon sa subject nila. Nalaman na lang namin na kakaiba yung nangyayari nung nilabas na nung subject teacher namin yung nagkakagulong estudyante. Nilapitan ni ma'am yung teacher sa kabilang class. Nadinig nga namin na may bigla na lang daw natawa ng malakas sa loob ng classroom nila. Nagulat daw lahat ng estudyante. Tapos si ma'am daw, nanaway pa. Hindi daw kasi niya alam na may iba pa pala sa loob ng classroom. Nagkagulo lang daw nung biglang may isang upuan doon na may nakaupo ding estudyante ang parang hinila ng kung ano. Hindi naman daw nasaktan o ano, pero doon na sila naglabasan. Habang nag-uusap sila ma'am sa tapat ng pinto, itong si Arjane bigla-bigla na lang humiyaw na parang takot na takot. Napalayo pa nga ako sa kanya kasi nagulat din ako sa sigaw niya. Kitang-kita talaga sa mukha niya yung takot habang nakatingin sa gawin nila ma'am. Bigla na lang din siyang nagtakip ng muka tapos umuboob sa lamesa. Wala talaga akong maintindihan nun, pero grabe ang kaba ko. Nilapitan na din siya nila ma'am, pero iyak lang siya ng iyak. Nanginginig pa yung boses niya, halatang takot na takot talaga. Hindi din malaman nila ma'am yung gagawin nun, lalo na nung parang masusuka pa si Jane. Bigla na lang siyang gumanon. Tapos ang sabi pa niya, nahihilo raw siya. Tapos yung parang nagbabadya siyang magsuka, pero wala. Basta ganun, ang hirap ipaliwanag. Nung sinabi ni Arjane yon, may kinuha agad si ma'am na parang maliit na bote, tapos ipinaamoy niya sa kanya. Hindi ko talaga alam yon dati, pero tingin ko white flower yon. Yun bang ipinapaamoy kapag nahihilo? Parang ganun kasi yung bote. Maya-maya lang din, inakay na si Arjane palabas kasi baka daw naiinitan sa loob ng classroom. Paglabas nila, napansin namin yung yapak ng sapatos na may mamasamasang putik pa sa sahig. Tinuro agad yun ng classmate namin sa teacher at tinignan naman kung sa sapatos ni Arjane yun galing. Pero hindi po. Doon na nila ipinatawag yung nanay ni Arjane. Tapos kami naman na natirang estudyante, pinalabas na din sa may malapit sa stage. Saglit lang din ay dumating na yung nanay ni Arjane. At dahil ako lang ang nakakakilala sa nanay niya, ako na ang nagturo sa kung nasaan siya. Kinabukasan, hindi pumasok si Arjane. Ilang araw din siyang absent mula nun. At nung pumasok siya, doon niya na nga naikwento sa akin. Open daw pala yung third eye niya. At kaya siya nagpalipat ng section ay dahil doon nga sa batang espiritu na palaging nakatambay sa classroom na yon. Mas bata daw yun sa amin, kaya makulit at talagang nilalaro o pinaglalaroan ng mga estudyante.
Sabi ko pa nun, siguro naman kako, wala na siya. Kasi nung mismong araw na nangyari yon, may pumuntang pari, tapos ipinabless yung classroom. Sabi niya, hindi naman daw nawawala sa ganun ng multo. Kasi nakita pa din daw niya yung bata bago siya pumasok sa classroom namin. Singit ko na din to, Sir Kira. Hindi ko sure kung paano o posible to eh. Pero may pangyayari po kasi na nung minsang nakita namin yung bata ay mahigpit yung hawak niya sa kamay ko. Magka-holding hands po kasi kami nun. Tapos naibulong niya sa akin na yung bata daw ay nasa may pinto banda nung isang classroom na madadaanan namin. Napalingon naman ako sa sinabi niya. At nagulat din ako kasi nakita ko din nga yung bata. Yung parang malabo lang siya. Tapos madilim. Parang ganun lang. Kitang-kita ko talaga yung silhouette ng bata. Kaya naman umiwas na lang kaming dalawa. Isang beses pa ulit nangyari yon. At napansin ko talaga na nakikita ko lang yung bata kapag magkahawak o nakahawak siya sa akin. Yan lang po ang kwento ko, Sir Kira. Pasensya na po kung hindi gaanong nakakatakot. Hanggang sa muli po, salamat. Hello po, Sir Kira. Sana po mabahagi itong kwento ko nung bata pa ako. Simulan na po natin. 6 years old po ako nung mangyari to. Kami po ng mama, lola at kuya ko ay nakatira sa isang bahay. Kalilipat lang po namin nun. Pumunta po ng palengke si lola. Sumama po ako, syempre. Nung nasa palengke na kami, nagpabili po ako ng laruan kay lola. Mga 5 po ang naibili sa akin ni lola. Medyo spoiled po kasi ako noon. So pag-uwi namin, sinabi ko sa mama ko na videohan niya ako habang ina-unbox ko yung mga laruan ko. Pagkatapos niya akong videohan, habang pinapanood ni mama yung video, ay nagulat siya sa nakita niya. Natakot si mama. Kasi ang sabi niya, doon daw sa may bintana sa likod ko, ay nakita niya yung patay ko ng lolo. Lolo ko daw po yun sa tuhod. Nakatingin daw po yun sa kanya. Pati po si lola ko ay natakot din ng sobra. Tinignan niya ulit yung sa bintana. Pero wala na daw po yung lolo ko. Yun lang naman po, Sir Kira. Pasensya na kung maikli at hindi gaanong nakakatakot. Shoutout naman po sa mama ko at sa lola ko. Pampatulog po kasi nila to. At saka ito din po yung sinasound trip namin kapag nagro-road trip kami. Silent listener mo po kami. 3 years na rin po. Yun lang po. Ingat po tayong lahat. Hello, Boss Kira. Ako po ito, isang tagahanga. Si Vanessa, taga Isabela. Nais ko lang mapakinggan ng mga tagapakinig ang totoong kwento ko ng kababalaghan. Naalala ko lang to dahil sa bagyong Goring. Nangyari to bata pa ako nun. Malakas po yung bagyo nun. Signal number 5 po ata. Naalis po kasi yung bubong ng bahay namin nun at natumba yung puno ng nyog. As in, nabuwal po talaga siya. Hindi pa inalis yon kinabukasan dahil maulan pa. Nung medyo kumalma na po, pinasyalan namin si Tita Guada.
Hindi niya po tunay na pangalan yan. Meron po kasi itong malubhang sakit. Nung pauwi na kami noon, parang may naamoy kami sa tricycle na sinasakyan namin na parang amoy nung ine-embalsa mo. Formalin ba tawag doon? Basta yung ginagamit na pang-embalsa mo sa patay. May sumama sa ating multo, sabi ng tatay. So de yun, nagkatakutan kami. Pag-uwi ng bahay, nagluto at kumain na kami. At ako po ang nagugas ng pinggan. Kinagabihan ng Sabado, mga bandang 9:30 p.m., natutulog na yung tito ko noon, natawagin na lang nating Jomet. Sa sala po siya natutulog noon, nung may maamoy na naman siyang amoy pang embalsa mo. Tumingin siya sa may bintana. Sumilip siya doon dahil doon daw nanggagaling yung amoy. Nagulat na lang siya at nanginig sa takot nang makita niyang nandoon si Tita Guada. Nakaupo at nakasuot ng kulay puti. Nagsisigaw nun si Tito Jomet, dahilan para magising din sa nanay at tatay. Sinabi ni Tito yung nakita niya. Kinabahan si nanay. Sabi niya, baka raw wala na si Tita Guada. At hindi nga siya nagkamali. Kasi yung anak niya pumunta sa bahay namin para ipaalam na patay na nga si Tita. Noong nakaraang gabi lang daw pagpunta namin. So pumunta kami noon para makiramay. Pagka-uwi ulit namin, natulog ulit si Tito Jomet sa may sala. Malalim na raw po ang tulog niya noon nang may maramdaman siyang parang may humahaplos sa buhok niya. Napadilat siya agad at nagsisisigaw siyang bumangon noon. So tinanong siya ni nanay at tatay. Sabi niya, may humahaplos daw sa kanya. Maliit daw yung kamay. So ibig sabihin, baka raw duwende. Meron daw talaga nun dito sa amin. Sinabi po yun ng albularyo nung minsang magpagamot ang magulang ko sa kanila. May mga nilalang daw na nagbabantay dito sa bahay namin. Masama raw yung iba. Sabi niya, may white lady at meron daw mga duwende. May demonyo pa nga raw. Huwag daw naming katakutan yung duwende. 2 duwende daw yun, pula at puti. Mababait naman daw yung mga yon at talagang nagbabantay lang dito sa bahay namin. Boss Kira, sa susunod ko na po ibabahagi ang ibang karanasan ko. Hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa pag-narrate ng kwento ko.